Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo seryoso po ito ha. May intel report tayo, napadalhan din po tayo ha. Pinag-iingat po ang taong bayan bukas. Huling araw po ng 3-day protest nila ng kanilang rally. And yung lumalabas sa report, ilulusubin daw po nila ang Malacanang. Di ba maraming gates papunta sa Malacanang? Sino sa inyo nakarating na ng Malacanang? Marami pong daan, maraming way para makarating ka ng Malacanang. Maraming gates po yan. At yung report na nakarating sa atin, nag-recruit ng mga papasok. Armed group ito, ka-coffee ha, armado. At papasukin nila ang Malacanang. Pero, ako, kumpiyansa ko na hindi nila magagawa yan. Ngayon po, heightened alert po ang Malacanang. Hindi nila basta-basta mapapasok yan. Diyan lang halimbawa sa Menjola, tingnan niyo yung barbed wires dyan. Sandamukal na yan, di sila makakalusot dyan. Diyan sa may Ayala Bridge, plano din po nilang pasukan yan. May mga nakalagay na rin po sa may DBM area, no? May mga nakalagay na rin po dyan ng mga truck at hindi nila basta-basta mapapasok dyan. Remember, ito paalala ha, kasi mahihirap yung ginagamit dito. Remember, nung last September 21 rally, mahihirap ang ginamit nila. Nakulong yung mga yan. Anong nangyari? Iniwanan din nila. Pinabayaan din po nila. Yung mga mahihirap na i-recruit, and I think na-recruit na, bukas na po yan, last day, sabi nila final blow. Ginagamit na nila yung kanilang last cards. Mamaya pag-usapan din natin yung statement ni Amy Marcos, no? Huling mga barahan na po nila yan kasi kinakailangan nila mapatalsik na si PBBM. Merong mga financier, yung matanda dyan sa Ilocos Sur, yung napakayaman na matanda dyan, yan po ang nag-finance sa kanila. Gumagastos po, nagre-recruit, naghahakot ng mga tao, magbabayad ng 3,000, magbabayad ng 5,000 pesos para sumama kayo dyan sa rally. Guguluhin nila itong rally ng Iglesia ni Cristo. Actually ngayon magulo na. Very political na po yung nangyayari. Ang sabi ng INC ng una, walang halong politika yan. Nananawagan lang for transparency and accountability. Pero sino nagsalita dyan? Si Barcoleta, naging political na. Si Rowena Guanzon, na alam mo naman, dilis yan si Rowena Guanzon. O si Amy Marcos, alam mo rin yan. Kung kanino yung panig yan. Nasa mga Duterte yan, na kay Sara Duterte yan. At inakusahan niya ang presidente. Na adik daw. Matagal niya na palang alam daw. Binata pa lang si PBBM, alam niya na na-addict. And nangarap siya, umasa siya na pag mag-asawa yan at nakapangasawa na nga si First Lady Liza Araneta Marcos, magbabago na. Pero lalo daw pong lumala. Nalulung pa raw po lalo. Ewan ko kung nakita nyo na yung video. For sure nakita nyo na. But I will show you, kung ano yung video na yan. Wait lang, para may context tayo. Itong ginagawa ni Amy Marcos, ano na ito last resort niya na to Isa yan sa last cards nila para talaga magalit ang taong bayan at pag-resignin si PBBM. Kasi hindi naman sila ubra na sila lang. Tingnan mo yung rally dyan sa EDSA. Diba? Sa White Plains, sila lang pumupunta dyan. Di nga umabot ng 50,000 napakarami ng 50,000 Hindi nila kaya. Ang INC, nasabi nila, peaceful naman ang kanilang panawagan at ayaw nila ng Marcos resign. Ini-infiltrate nila. Papasukin nila yan. Dito muna tayo kay Amy Marcos. Itong ampon na si Amy Marcos. Kaya ganyan na lang ang inggit nito Kay PBBM kasi nangarap yan maging presidente Pero natin Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Okay, isa-isahin natin. Malaki ang kasalanan ni Amy Marcos sa taong bayan. Even yung mga DDS, malaki ang kasalanan sa inyo. Alam niya na matagal na adik ang presidente. Sabi niya bakit siya pa naging campaign manager ng 2016? And sabi niya, siya ang bumuo sa unit team. Alam niya na na-adik Ang paniniwala niya adik. Bakit ginawa mo pa yung unit team na yan? Bakit ikinampanya mo yung kapatid mo noong 2022 na nanalo? Kung alam mo na na-adik yan at alam mo na hindi makatutulong sa bansa yan kasi alam mo nga adik Bakit kinampanya mo? Kung ganun pala, niloko mo ang taong bayan. Matagal mong niloko ang taong bayan. Alam mo na na-addict pala Alam mo na hindi makatutulong sa bansa. Bakit kinampanya mo? Iyan, nanalo. Binoto ng 31 million Filipinos.
Kasalanan mo pala yan. Sabi mo, ikaw gumawa ng unity team, kasalanan mo yan. Or, on the other hand, talagang nagsisinungaling itong si Amy Marcos. Dahil, yung inggit niya, hindi pa rin siya makamove on. Kaya gagawa ng kwento, kung ano ang kwento, para magawa niya yung kanyang pangarap, ang maging presidente ng Pilipinas. 2022, nakarating din sa atin ito. Di ba sinampahan nila ng maraming disqualification case? Baka kasabot pa nga si Amy Marcos dyan eh. Sa napakaraming disqualification case na isinampa kay PBBM dyan sa COMELEC. And pwede kasi siyang palitan. Kung ma-disqualify siya, pwede siyang palitan. At umasa si Amy Marcos na siya ang ipapalit kay PBBM that time. Malakas ang Marcos eh. Mananalo. Malaki ang chance. Ewan ko kay Amy, no? Basta malaki ang chance. Kasi Marcos. Umasa siya na siya ang ipapalit. Ang problema, hindi pumabor sa kanya yung desisyon ng COMELEC. Binasura yung mga disqualification cases na yan. Nawala yung pangarap ni Amy Marcos na maging presidente. Now, bakit siya maingay ngayon? Kasi gusto niya mapatalsik ang kapatid niya. Ay, di pala kapatid, step brother niya. Para ang trono mapupunta sa kanila. Sino ba papalit? Obvious na obvious. Sino ang papalit? Once na mag-resign ang presidente, si PBBM. Once na umalis ang presidente, sino ang papalit? Si Sara Duterte. Ganyan sila ni Sara Duterte yung sanggang dikit. Si Sara tamad. Si Sara panay-liwaliw. Si Sara, hindi natin sinasabing Bob, no? Pero di hamak na matalino si Amy Marcos kay Sara. So kaya niyang paikot-ikutin si Sara. Therefore, si Amy ang magpapatakbo sa Pilipinas. Si Harry Roque, di man makauwi. Ewan ko kung mabubura yung kaso ni Harry Roque. Yan lang naman yung mga yung may mapapapel sa buhay ni Sara Duterte. Hawak na nila ang Pilipinas. Kaya doble na yan, doble kayod na yan mga yan. Kahit anong aligasyon, wala naman kayong ebidensya. Una, naglabas kayo ng video nang gumagamit daw ng coke ang presidente. Remember? Lumabas sa investigasyon, peke yung video ninyo. Peke, ha? Peke. Wala kayong ebidensya, wala kayong matibay na ebidensya. Ito si Amy Marcos panay salita. Sabi niya, adik yung kapatid niya. Kapatid ka. Baka makakuha ka ng ebidensya. Kalkalin mo yung record sa bahay ninyo. Kalkalin mo yung mga text messages. For sure, pinarehab ninyo yan o kung ano man yan. Kung totoo ha, maghanap siya ng ebidensya. Ipakita niya na totoong adik. Kasi malaki na kasalanan mo. Nangampanya ka ng adik. Unless, nagsisinungaling ka talaga. At obvious na nagsisinungaling ka. Tingnan mo yung ginagawa ng presidente. Sa tingin mo, yung magaganda niyang ginagawa, gawain ng adik yan? Pamasahe sa LRT. Senior citizen, estudyante, 50%. Gawain ba ng adik yan? Wala ka nang babayaran sa ospital pag na-confine ka sa government hospitals. Wala ka nang babayaran. Gawain ba ng adik yan? 20 pesos per kilo ng bigas. Sige, mura na yan. Gawain ba ng adik yan? Nalaging 35. Namigay na makinarya. Namigay na mga lupa sa mga magsasaka. Gawain ba ng adik yan? At napakarami pang magagandang ginawa at ginagawa ng administrasyon. Gawain ba ng adik yan? I-assess ni Amy Marcos yan. Last card na nila yan eh. Pero may pasabog pa yan bukas. May gagawin daw sila bukas. May special announcement. Hindi ko alam kung anong special announcement yan. Lulusubin nila. Last day. Lulusubin nila ang Malacanang. I don't think na uubra sila dyan. Ang Malacanang nagsalita rin dito, no? Si Yusek Claire Castro, in fairness kay Yusek Claire Castro, no? Napakabilis maglabas ng statement, no? Palace Press Officer Claire Castro calls Senator Amy Marcos drug allegation against President Marcos a desperate move. Desperada. Si Amy Marcos ay desperada. Desperate move yung ginagawa niya, sabi ni Yusek Claire Castro. She calls out the senator for bringing up an issue that has been resolved and urges her to help the president in his anti-corruption agenda. Bakit kayo ngayon lang nag-iingay? Dahil nabulilyaso na kayo. May makukulong na. May warrant of arrest na. Nalalabas daw bago mag-December 15. Ilang linggo na lang yan. Kung totoo itong sinasabi ni Remulla, Chis Escudero, Joel Villanueva, ilan pa mga senador, may issue na ng warrant of arrest. Bakit gusto nyong ipatigil? Bakit gusto nyong matanggal sa pwesto si PBBM? Kasi matitigil yung investigasyon sa flood control.
Kasi nabulilyaso kayo. Kung matino ang isip mo, hindi mo hihilingin na matigil yung investigasyon na yan. Andyan na tayo, oh. Masisingil na natin itong mga nagnakaw sa kaban ng bayan, oh. Mananagot na itong mga to, oh. Yung Yusek Bernardo lang ng DPWH, eh. Sabi niya, isasauli niya yung mga nakuha niyang pera. Yung Bryce Hernandez, isasauli niya yung mga nakuha niyang pera. Yung mga assets nitong Alcantara at ng iba pa, billions ang halaga ng mga diskaya, makukuha na ng Estado, mafo-forfeit na. Bakit gusto nyong itigil yung ganyang nangyayari? Gusto nyo tahimik lang. Gusto nyo kalmado lang. Walang ganitong political tensions. Pero ninanakaw yung pera ng taong bayan. Ngayon na nabulilyaso yan, ayaw nyo yan. Gusto nyong patalsikin yung taong nag-expose dyan sa talamak na korupsyon na yan para matigil ang investigasyon. Hindi biro yung kalaban ni PBBM dyan ng gobyerno, ha? Mabibigat na tao yan. Yung matanda dyan sa Ilocos Sur lang, napakayaman. Yung mga bus niya, pinagamit na. Nagbayad na. Nag-recruit na yan. Nagpapasok na yan ng mga armado. Ginastusan na. Mapipera yung mga yan. Yung mga kamag-anak nitong kontraktor, baka mga kontraktor mismo, nagpondo yung mga yan. Sumama sila dyan sa rally, nagpadala ng mga tao dyan sa rally. Kasi malapit na sila mabulilyaso, eh. Alam nila, eh. Once na matanggal si Presidente, hinto lahat ng investigasyon na yan. Tapos, ang investigasyon na yan, burado yung kaso nila. Kanya-kanyang diskarte na yan. Si Saldico, wala na rin mapuntahan si Saldico, kaya nagsinungaling na rin. Dinadala na kay PBBM ang pera. Dinadala na kay Romualdez ang pera. Nagpakita ng mga maleta. Yung maleta may tatak sale, 1499. Pero ang delivery niya, January 2024. June 2024. August 2024. Yung sale ng maleta na yan, yung 1499, nagsimula lang nitong November 2025. Anong ibig sabihin? Bagong bili yung maleta. Ngayong November lang binili yung maleta at nilagay dyan sa parking na yan, andyan dyan yung mga sports car tsaka pinituran at pinalabas nila na iyan po i-delivery noong January. Huli-huli. Sa kanila mismo nag-post. Sila mismo nag-post. Pakita ko sa inyo. Sila mismo nag-post niyan. Yung maleta na yan. Talagang kahit fake news, kahit kasinungalingan, gagawa sila para magalit ang taong bayan at mag-aklas ang taong bayan sa gobyerno. Magalit ang taong bayan sa gobyerno. Tingnan nyo. Yung maleta na yan, nakita nyo. For sure, nakita nyo na yan. Nagsisirculate online yan. 1499. Itong promo na ito, nagsimula nitong November 2025. Lang. Tapos, sabi niya, sa kanya mga deliveries, August 16, 2024. Binalik lang pala yung sale. Binalik lang yung sale, ganun ba yan? Bagong bili yung maleta ngayong November, tapos ang date nila, August 2024 pa. Nagsisale ba ng August? Nagsisale bago magpasko. November, December, dyan nagsisale. Kasi alam nila, maraming pera ang tao, nagsisale yan. August, binili mo yung maleta. Sinungaling, di ba? Common sense, kasi sinungalingan yung sinasabi nila. May mga balita pa nakarating sa atin. Ang mga iglesia ni Cristo bukas, yung iba nandiyadyaan po sa hindi Quirino Grandstand, no? For sure, yan yung given place nila, no? Yung iba, magpupunta dyan sa EDSA, paparami daw po ng tao. Nagkakalat din po online yan. At may mga reports din na lumalabas na mga lalaki lang daw po ang pinapapunta at yung mga babae compulsory na. May mga manggugulo daw po bukas. Yan ang kanilang pinapalabas dyan. Kaya ingat kayo ka-coffee. Tayo bukas magbabantay din tayo sa development. Marami pong mangyayari bukas. Ingat po tayo at magbantay po tayo. Talagang yung sinasabi nilang last blow, ito daw po yung last blow nila. Last move na nila para mapatalsik si PBBM. Nagsalita na si Amy Duterte. Si Amy Marcos nagsalita na. Si Inday Pusit, hindi ko alam kung magsasalita ngayon o baka bukas magsalita siya. Pero until now, si PBBM pa rin ang presidente. Diba? Isa pa, obvious yung motibo ni Amy Marcos. Bakit niya gagawin yan?
Gusto niyang maangat yung pwesto niya eh. Sawa na siya sa pagiging senador. Pag sisara na ang presidente, for sure, tatakbo yan sa pagka-vice presidente at i-endorso siya ni Sara Duterte at susuportahan siya ng mga dilis. Malinaw na malinaw ang motibo. Politika lang motibo na ito ni Amy Marcos. Remember ha, huwag kayong maniniwala sa sinasabi niya. Kasi for the longest time, kung totoo nga di kang presidente, for the longest time, niloloko niya ang taong bayan. Niloko niya tayo, kinampanya niya pa yung kapatid niya na sabi niyang adik. Ibig sabihin, for the longest time, hindi siya nagsasabi ng totoo. Bakit ngayon, nag-iiba na siya ng tono? Bumaliktad na siya. Diba? Common sense. Halatang halata ang motibo nitong Amy Marcos. Bakit lumabas si Amy? Hindi sila nag-succeed kay Zaldico. Wala eh, palpak lahat ang mga pinagsasabi ni Zaldico. Hindi sila umubra. Diba? Napapahiya sila dyan. Ganyan kagalit yung Amy Marcos at tunay na hindi siya dugong Marcos. For sure ngayon, tinatakwil na siya ng kapatid niya ni PBBM dahil sa kasinungalingan niya. O siya, sige ka-coffee, mag-iingat po kayo, ingat tayo, magbabantay tayo sa mga political activities bukas, no? Kayo po, kung hindi niyo po kinakailangan lumabas, wag mo na kayo lumabas ng bahay, no? At mag-monitor po tayo. For sure, ang gobyerno nakahanda. Si PBBM nakahanda yan. Sabi nila may marami daw pong sundalo sa Malacanang. Malamang. Iloko-loko kayo eh. Alam naman di ipagtanggol ng Estado yung sarili niya. Alam naman di nila protektahan ng presidente. Gagawin nila yan. Common sense ba? Diba? O siya, sige, may mga nais po kayong i-share, may mga nais po kayong opinion, ilagay dyan sa comment section at pasuyo na lang din. Pa-share po itong video na to para marami po tayong kababayan ang makarinig ng ganitong narrative. Kasi pinipeke nila, ini-infiltrate nila ang gobyerno, pinapasama nila ang gobyerno para marami ang maniwala sa kanila. Please, i-share po natin itong video na yan para marami po ang marating. O siya, yung mga nasa Facebook, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, subscribe po kayo. Baka di pa kayo nakasubscribe. Nasa TikTok, subscribe din po kayo. At magkita-kita tayo bukas. Marami pa pong mangyayari bukas at aantabayanan po natin yan. I will keep you posted and updated sa mga political events dito po sa Pilipinas. I'll see you. Bye-bye.